Yun mga bro, dito uli ako sa aking payag. Ayan, pasisilip ko lang sa inyo yung aking munting tahanan. Yun na nga, eto ang bale share ng aking nanay. At maliit lang, 600 lang ata daw to eh. Wala kasing sukat pa dahil simod-simod lang. Alam nyo yun, yung tinuro lang sa nguso yung mga boundary kung saan nasasakop. Anyway, itong mga to, grafted na yan. Naka-reserve na yan eh. So, may mga may-ari na yan. Talagang ganun. Yung iba talaga, hindi successful. May mga namatay. At meron din namang nabuhay. Anyway, yun na nga. Doon tayo sa aking likod ng bahay o ng payag. Yan, may mga konting mga tanim-tanim dito. Yan ang aking CR. Tas ito yung aking lutuan. Yan. Hindi ko na papasilip sa inyo yung loob at talagang baka gulo eh. Anyway, ito naman ang aking munting vermi. Tingnan nyo. Kailangan na nila ng pagkain. Ayan ah. Nakaproduce na sila ng vermicast. Ayan ah. Dito masigla sila. Dami nila. Ayan ah. So yun. Mamaya lalagyan ko sila ng kanilang mga pagkain. So yun nga, bakilid to. Kaya pinuno ko ng saging muna bago tinaniman ko ng kakao. Actually yung kakao dito hindi lahat hindi lahat ay pare-parehas ng laki kasi nasira nung bagyo. Ang nangyari 300 yung naitanim dati, kasya dito 300 kasi bakilid nga. So pwede kong tamnan ng kahit malapit dahil bakilid naman. Ang nangyari nga lang, maraming namatay dahil nabagsakan ng mga puno o mga sanga ng mga dito, mga nakatanim. So nangyari, naggulit ako. Ayan, maliliit pa yung iba. Ayan, katulad niyan. Pero may malalaki at saka mayroon namang namumunga na. Etong isang to, dalawa to, magkatabi. Kung natatandaan nyo o napanood nyo yung aking video tungkol sa bangin, yung red pod, eto yan. Pure yan. Yung kanyang bunga ay pinatubo ko. Tapos, i-green up ko kung saan nanggaling yung kanyang bunga. Yun yung sa bangin. At saka ito. Dalawa silang magkatabi. Ayan. At saka yan. Double rootstock. Pinagdikit ko. Ayan. Tapos, grafted din parehas. May Cheryl na siya. Ayan. Anyway, etong isang to wala pa. Rin yan, dalawa rin to, pero hindi ko pa nakakabit yung isa. Gagawin ko sana ng double rootstock. Puro grafted yan sila. Kaya lang tabing tabi talaga. Kasi ang plano ko, pagdidikitin ko yung kanilang katawan para ika nga tumibay. So yun, bakilid nga lang, tsaka magulo. Marami pang mga dapat linisin. Yung mga
tumutubo. Ang problema ko dito yung parang baging na ano, na may tinik na gumagapang sa lupa. Ang hirap patayin. Nandoon sa taas yon. Tas dito ano pa, medyo masukal kasi nga walang mag-isa eh. Ang hirap maghagpas kaya. Tapos injury pa yung aking tuhod. Ang hirap umakyat baba kasi nga bakilid. Ayan, ito bagong mga ano rin to, siguro ilang buwan na rin. Ayan, doon madami pa doon akong itinanim. Hindi pa siya na kumpleto ng 300 ngayon kasi inuuna kong ibenta yung iba dahil wala naman akong source of income kundi yun lang para mabuhay. Anyway, dati puno, kumbaga 300 nga before ng bagyo, pero ngayon hindi pa siya nakukumpleto ulit. Pa konti-konti kapag may sobra dun sa aking propagate, yun itinatanim ko. Katulad nito, yan, tinatanim ko yung mga nasosobra. Tapos meron meron pa dun, ito mga mga lahat ng nandito ay bali remnants ng Crollo. Tapos kamukha nito, pinaghalo-halo ko yung sanga ng iba't ibang source. Ayan, pero parehas remnants yung mga ikinabit. Ito yung mga survivor ng bagyo. So ito yung malalaki. Ayan, kasi bago nagbagyo, bagong tanim yun eh, kaya ganito pa rin sila kaliliit. Ayan, tapos yung the rest ay mga nung kailan ko lang itananim, siguro January, mag-iisang taon na. Nauna pa ngang namunga yung bagong idinugtong, wala pang isang taon. Katulad nung sa baba, yung green pad, wala pang isang taon yun. Pinabayaan ko na lang magtuloy kasi matibay naman na siya. So ayun, masukal pa hanggang doon pa yun eh. May mangga, may nag-iisang mangga dyan, hindi ko na lang pinutol. Yung bagyo ang pumutol sa kanya, pero buhay pa yung puno. Ayan, may isang sanga pa dyan, malilim dyan. Dyan marami na akong naitanim dati, ngayon papalitan ko dahil nangamatay nga dun. Anyway, halo dito, nilagyan ko rin ng kape. Ayan, at saka kahit na anong prutas na maitanim ko, hindi lang siguro mga kape. Ayan, marami rin. In-intercrop ko yung kape dito sa taas. Ayan, kaya lang hindi ko alam kung anong BCY din yan, hindi ko alam kung anong variety eh. So ayun, ayan ang bale
Bali, share ng aking nanay na ng aming ina. Tapos tinaniman ko nga. May mga ano rito, santol, avocado, kaya lang maliliit pa nga. Wala pang bewang, wala pang gabewang. Tsaka ano, yung kasoy. Lahat ng pagka ako'y nakakita ng prutas tapos may buto, yun iniipon ko. Tapos yun na nga. Ayun, yung eto, hindi ko alam kung anong, nakalimutan ko ng pangalan niya. Ito. Kalimutan ko itong anong itinanim ko na to. Ano ba yun? Mangustin? Basta yung nakakain yun. Gagayahin ko si si Kafred. Yung mga yan, nagagawa niyang alak. Wine ba? Wine. So, pagka nagkataon at meron na akong prutas dito, gagawa rin ako ng wine. Para hindi na tayo bibili. Kasi sarap pampatulog. Antok ka talaga pagka nakainom ng wine ng ginawa ni Kafred. Oh, sarap. Yan. Ito kasoy. Medyo malaki-laki na, kaya lang hindi siya grafted. Ano lang yan, galing buto. Actually, binigay lang yan, pinadala sa akin. Nanghingi ako sa mga friends sa Facebook. Kalimutan ko na nga yung pangalan nung nagbigay at saka yung nagpadala niyan. Tapos ang usapan lang namin, babayaran ko yung pang shipping charges. So yun, binayaran ko. Tapos ayaw niya magpabayad ng buto. So yun. Ilan yung pinadala niya? Siguro mga 20 pieces na buto. Ayun nga lang, hindi nabuhay lahat. Siguro ang nabuhay mga 15. Ayan yung mga nakatanim dyan na kasoy.